Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay, nagbigay ng suporta at komento sa ating pong ginagawang FLM Comeback Series Vlog. So matutunghayan po natin sa episode na ito, pasensya na nga po pala no, dahil na-busy po tayo ng mga ilang araw ulit, pero tayo po ay nagbabalik sa ating pong vlogging. So matutunghayan natin ay yung mainit-init na discussion no sa at ito mapapanood natin sa mainline stream media at sa iba't ibang mga vlogger na sinusundan po ang topic na ito patungkol sa Pogo. Ito ay malaking issue no na talagang binanna ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang buti nga hindi mga pogi no. Meron ako nabasa ano eh. Buti daw hindi akala daw nila ano pugo no, hindi pogo. So okay mag-alala yung mga paborito yung mga kwek-kwek. Hindi po yan ipagbabawal no. Pogo ang pinagbawal. At saka itong si sino ba tong artista na to napanood ko eh si Manzano no. Nanginginig pa nga daw siya eh no. At kala niya pinagbawal na talaga yung mga pogi. Buti na Pogo. Okay, balikan natin to. Itong pag-uusapan po natin at mapapakinggan po natin sa ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Franz Leo Marcos, ay ang kanyang opinion at nagbigay po siya ng salaysay patungkol po dito sa ah, Pogo. Okay, so pakinggan na po natin at nais ko pong sabihin sa inyo na meron pong konting bagyang problema dahil po sa bumiyahe po sila no mula sa probinsya papunta ng Manila at ito po ay yung bagyo pa to no actually meron pa tayong nararamdaman na mga hataw ng bagyong Karina yung habagat. Okay, so totally di naman talaga naglandfall dito sa atin pero ang lakas ng hatak niyan. Okay, ito pakinggan natin si Doc Francis about sa Explain Pogo. natin. Kasi yung ibang nagtayo ng po, may maupo naman kasi, ano yan actually. Hinayaan na natin Pangulong Duterte na pumasok kasi nga there is no money income, there's no income coming to the government dahil pandemic. So siguro yun ang naisip ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na Yan. isa Guys, kaya po mahina at paputol-putol kasi po ito ay nasa province sila so weak yung signal. And at the same time, may habagat yung bagyo kay Karina. Okay, tuloy po natin ang ating pong pakikinig. sa mapagkukunan ng pera for the country to survive. Eh alam naman natin lahat ng pandemic talagang wala talaga. Lahat ay nagtago. Lahat ay wala, paralyzed. Eh ako nga na lang na ordinaryong mamamayan, halos inubos ko lahat ng kayamanan ko para makapagpakain lang tayo sa mga kababayan nating talaga namang hampas ng kahirapan, hapit at kusa at binabayo ng pandemya. So, siguro, naisip ng Pangulong Duterte na yan lang mapagkukunan niya ng source ng mga panahon na yun. Paon na tayo sa utang. At very promising naman yung kanilang pera na sinabing ibibigay. Very promising. So, pinayaan ng Pangulong Duterte na mag-operate ang Pogo dito sa ating bayan. Mm, nag-ooperate na, which is kahit pa paano, nakasurvive naman tayo. Maraming nag-apply ng ibang Pogo. Oo, pag sinabi kasing Pogo, Philippine Offshore Gaming Operator yan. So, hindi lang naman iisa may-ari niyan, iba-iba. So, kumukuha ng franchise sa Pagcor yung Pogo. Okay? Eh, yung ibang mga nag-apply ng franchise ng kanilang Pogo, ay ginamit naman sa hindi maganda. Nagkaroon na ng kidnapping, lahat na, kidnapping, scam, kung ano-ano, sometimes meron pang even murder. Eh, yun ang nagpasira sa Pogo. Wala yung pinagkaiba sa parang pulis. May pulis na matino, may pulis na gumagawa ng hindi maganda. Di ba?
Pero dahil iisa lang sila ng uniforme, yung mga pulis na gumagawa ng mabuti, nadamay do'n sa pulis na gumagawa ng hindi maganda. So, gano'n na rin yung pangyayari. Yung mga POGO operator na iba, na talagang nag-apply sila at talagang yung trabaho lang ng isang POGO, kung ano yung nakasaad na kontrata, ang kanilang ginagawa, ay damay na rin. At the end of the day, government ang nag-decide. So, walang karapatan ng tao na ipasara yan unless government din ang magpapasara. So, ang sa'kin, yung isa sa pinakamadaling opinyon ko diyan, maraming tao mawawalan din ng trabaho, yung mga legal operator, yung mga empleyado nila, sabi nga ng PACOR, mga 30,000, yung mga Pilipinong mawawalan ng trabaho. Desisyon ng gobyerno na papasukin sila, ngayon gobyerno din ang nagdedesisyon na tanggalin sila, so wala na tayong magagawa ron. Let it go. Eka nga, gone and be bygone. Yes. Ganun na yun. Pinapasok sila ng gobyerno, sinibak din sila ng gobyerno. That's it. So, yun na yun. Ngayon, kahit pag sinabi kong maganda, wala naman na tayong magagawa dahil tinanggal ng gobyerno. Ngayon, pag sinabi kong pangit, wala na rin tayong okay na rin naman dahil tinanggal na rin ng gobyerno. So kahit ano pa sabihin natin sa POGO, ang paghandaan na lang ng gobyerno ay kung paano mabibigyan ng trabaho yung 30,000 na empleyado ng POGO na mawawalan ng trabaho, especially yung mga Pilipino. Ayun lang. Na sana, sana na masasabi ko ang sana gobyerno yung at naimbag na Rabi. Ayan guys, maraming salamat Doc Francis Leo Marcos. So, katulad ng sinabi ko kanina, sila po ay nabiyahe mula sa probinsya patungo sa Maynila. Kaya may habagat, no. So weak yung signal sa province, tapos sinabayan pa ng habagat, no, ng bagyo. So makasabi ko po sa inyo na ito pong napakinggan po natin, no, bagamat paputol-putol yung choppy-choppy yung ating pong napakinggan kay Doc Francis Lay Marcos, pero naihatid po niya naman ng maayos ang kanya pong mensahe patungkol po sa mainit na tinatalakay ngayon, no? Nasa harap po ngayon at kinakausap ngayon ang isa sa mga um, personalidad na parang naging tulay din na gamit na kasangkapan ng Pogo dito sa Pilipinas. So gusto ko po sabihin sa inyo na meron pong nag-comment at isa pong vlogger din to at hindi na po natin sasabihin yung kanyang pangalan pero babasahin ko po sa kanya yung kanyang comment, no? At bago natin talakayin itong in a very short um, discussion, basahin ko muna to sa ating pong vlogging. Ito pong um, vlogger ito, kilalang vlogger dito pero ang sabi niya hindi na siya magpapakilala, no? Ako pala yun. Hindi ko na siya mapakilala. Okay. So, sabi niya, well, ang masasabi ko sa Pogo, Pogo is a good business na pinasok sa Pilipinas kagaya ng mga ibang kasino na naglipa na kasi big money machine yan. Ang problema lang ay kung paano pinatakbo ng mga inchik. Dahil sa mga irregularities na ginagawa nila, kasama na dyan ang kabi-kabilang krimen. Ayan, katulad na sinabi ni Doc Francis, nasabi niya kanina, di ba? Kung napakinggan natin, do mahina yung sound at choppy-choppy, irregularities ginagawa nila kasama na dyan ang mga iba-ibang krimen na nakapaloob sa Pogo. Katulad ng trafficking, di ba? Human trafficking. At yung at kung ano-ano pa. At marami ang nabiktima, hindi lang ang mga Chinese national, kasama na din dyan ang mga kababayan natin na umaasa na mananalo sa larong sugal
na kung saan marami ang nalulong. Isama mo pa dyan ang bilyon-bilyon na pera ng China na ginamit para makapagpatayo ng mga gusali ng Pogo sa duplicate currency na produce mismo ng China para gamitin sa pangsuhol sa mga local official. In the end, naisahan pa din tayo. In the end, naisahan pa din tayo ng China. So, napakinggan nyo ba yun kay PMC? Sir PMC, shoutout nga pala sa'yo. Nagulat ako, no? Bumibisita rin pala siya kay Chris Ulo. Salamat sa pangangamusta kay FLM, Sir Chris Ulo. No? Si PMC po, diniscuss niya po itong tungkol sa currency na pinoproduce ng China. Dinuduplicate pala nila at grabe po yung impact, no, sa hindi lang sa loob ng bansa nila, maging sa labas ng bansa. Kasama po tayo diyan. Okay, so ito po yung thought ng isang vlogger na na nakuha natin ng komento patungkol po sa Pogo. At narinig po natin si Doc Francis yung kanyang thoughts when it comes to Pogo. Okay, so makikita natin talaga na almost the same yung thought, yung lines ng narratives nila. At ako naman bilang isang missionary, of course, I'm not condoning sugal. Okay, katulad po sinasabi ko sa mga previous vlogging ko, I'm not condoning sugal. Kung nag-aaral nga po kami, nag-usap-usap kami magka-classmates, no? Way back 2015, naririnig na namin, no, na ang Asia daw ay gagawing parang casino, no, ng Asia, yung Asia katulad ng sa US, di ba? At makikita natin, napaisip nga kami agad. Kasi alam nyo, kapag pag nagkaroon talaga ng pogo o sugal, kahit na legal pa, kasama dyan talaga ang, though na kumikita tayo talaga ang Pilipinas, pero makakasama talaga dyan ang babae, sugal, babae, at drugs. No, yun lang yung ano namin, no? Yun lang yung aming pinag-uusapan. Pero hindi namin na-discuss yung about dyan, no? Mas matindi pala na expose pa yung ginagawa sa Pogo. May killing, katulad ng sinabi ni Doc Francis, di ba? Worse, no? May patayan pa. Hindi lang fraud, human trafficking, katulad ng sinabi ng vlogger na nakausap natin. Sino pa ba? Ano pa ba? No, hindi lang mga Chinese nationals, may mga Vietnamese pa, no, talagang tumakas, nawala sa nag-apply sila ng trabaho, akala nila maayos yung trabaho na mapapasukan nila pero hindi pala, no? Ikukulong lang pala sila sa mahabang panahon at illegal pala yung kanilang trabaho. Grabe, no? Nakita niyo ba yung mga ni-raid doon, no, sa Pogo? Grabe. Pinoposasan sila, kinukuryente, pinapalo. Pag hindi siguro sila kumita, 'di ba? Nang hindi sila kumota, talagang may parusa din sila. So ang dami talaga. So gusto ko pa sabihin sa inyo na kapag pumasok sa tao yung greed, yung lust of the flesh, yung pagnanasa. Alam mo kasi ang tao pag nagkaroon ng 500 square meters na lot, no, ang gusto niyan magkaroon ng 1,000. Hanggang sa ang gusto ng tao magkaroon ng isang island, hindi pa siya talaga makontento, no? Kaya nga nakakalungkot isipin na uh, marami po ang mga nabiktima. Though, katulad nung sinabi ni Doc Francis at nung vlogger na nakausap natin, nais ko po sabihin sa inyo na yes, makakatulong talaga sa kabuhayan ng maraming mga Pilipino. Kasi nag-earn ng pera. Pero sa kabila nito, maraming mga tao po na na hindi po lahat may mga tao po na ang hangad ay yung nga katulad ng sinabi natin, greed, no? Yung sarili lang niya yung iniisip niya hanggang sa mauwi sa yan na, human trafficking, killing kasi nga walang kakontentuhan. Okay? Doon nakakatulong talaga siya dahil may nababayaran, nakapagbigay tayo ng mga trabaho, 'di ba, sa ating mga kababayan. Pero ang kapalit naman nito ay mas matindi sa mga kababayan natin na walang disiplina. Kasi marami na addict, 'di ba, sa pagsusugal. Meron nga na Marel 'Di ba? Napanood niyo ba 'yun? Na Marel siya. Tapos may napakinggan din ako na isang kaibigan, nagkwento siya, kapitbahay niya. Ito naman ay nalulog din sa sugal. At milyon, no? 4 na milyon o 5 milyon yung nasabi niya, nabanggit niya. Tapos, ang nanay ang nagbabayad, syempre may kaya sila.
hanggang sa dumating ang time na naubos yung kanilang kabuhayan. Okay? Ang alam ko, nagpakamatay yata siya. So, ganun, no? Maraming klase, no? Na kapag hindi mo nasupil yung sarili mo, yan ang kauuwian. Diba? Minsan, itinataya yung bahay, diba? Pag sa magsusugal, itataya yung kotse, yung bahay. Minsan nga, narinig ko nga, pati nga daw asawa, itinataya dyan sa sugal. Okay, so nakakalungkot, no? Akala ko nga sa movie lang yun, no? Totoo pa lang nangyayari yun. Okay guys, sana po ay may nakapulutan po tayo ng aral. Ano po masasabi ninyo dito sa ating pong discussion? Payag ba kayo na naband na talaga yung Pogo o payag kayo na manatili yung Pogo? Pero ako po masasabi ko na kung ganyan po ang nangyayari at buhay ang nawawala at at future ng bansang Pilipinas, masasabi ko pong mas magandang i-ban ang Pogo. Kaya salute to our President, PBBM. Okay? At patuloy natin ipanalangin ang ating presidente at ang kanyang mga uh, mula sa Vice President sa pababa. So, I know, hindi po ako um, naive sa mga nangyayari sa government. I know na merong mga hindi pagkakaunawaan, pero I'm still praying for our Vice President, VP Sara, at sa mga senators at sa mga mula sa mataas na leader, no, ng bansang Pilipinas at mula sa pinakababa hanggang sa pinakababa ay pinapatalangin po natin yan. Kasi yan naman po ang ating duty, no, as a Christian, is to pray for our leaders. Okay? So yun lang mga kaibigan, yung aking pong gustong i-share sa inyo, i-discuss sa inyo sa episode na ito. At maraming salamat po sa lahat nagmamahal. Syempre sa ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Franz Leo Marcos na kung hindi ako nagkakamali ay nagbabakasyon po sa Japan. Sir, enjoy kayo dyan. At syempre, salamat din sa lahat ng nagmamahal kay Faceless Raw. God bless everyone at kita-kita muli tayo sa susunod na episode dito lamang sa ating channel.